Balak mo bang imbitahan si Sir Alexander? Padadalhin natin siya. Nasa kanya ng desisyon kung pupunta ba siya. Salamat, Jenny. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang huling kabanata. Nagulat sila Jenny sa biglang pagdating ni Rosalita sa restaurant. Ngunit hinanda ni Jenny ang kanyang sarili para sa araw na iyon. Naisip niya na hindi sa lahat ng oras ay kaya niyang taguan at takbuhan ng nakaraan. At dahil sa payo at pag-aalaga ni Hugo, ay doon niya naunawaan ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sige na, kausapin mo siya. Wika ni Hugo at niyakap ang kanyang inibig. Nang makapunta sila sa pribadong kwarto, ay agad kinausap ni Jenny si Rosalita. Sorry sa lahat-lahat, Jenny. Wika ni Rosalita at lumuhod pa sa harapan ni Jenny. Nagpahid ng luha si Jenny at pinatayo si Rosalita. Tumayo ka na po riyan. Hindi mo po kailangan gawin yan. Wika ni Jenny at pinatayo si Rosalita. Hindi akalain ni Jenny na dadating ang oras na makakausap niyang muli ang tiyahin at hindi niya akalain na ganoon pa ang gagawin ni Rosalita. Madami ako naging kasalanan sa'yo. At masaya ako dahil ang layo na ng narating mo. Alam ko madami akong pagkukulang sa inyo. Alam mo ba, minsan ko nang nakita ang anak mo si Jana. Sinungitan ko siya. Pero naging magalang pa din siya. Doon ko lang nalaman na anak mo pala siya. At masaya ako dahil naging mabuting ina ka sa kanila. At sana hindi pa huli ang lahat para mapatawad mo ako. Bala kasi namin umalis ng bansa at gusto ko bago kami tuluyang umalis ay maitama ako mga pagkakamali ko sa inyo. Mahabang litanya ni Rosalita at ramdam ni Jenny na totoo ang sinasabi ng tiyahin sa kanya. Ayos na po yun. Tara po, samahan mo kami. Birthday po ng mga apo mo. Para bang sarap sa pakiramdam dahil maayos na ang lahat. Ngunit sa buhay ni Hugo ay meron pa talagang kulang. Ito ay ang kanyang ama. At iniisip ni Hugo na sa muli nilang pagkikita ay tulad ni Rosalita, ma-realize na nito ang kanyang kamalian. Tiyo, ito si Jana. Ito si Jeremiah at si Joseph. Mga anak, pagmano kayo. Siya si Lola Rosalita ninyo. Wika ni Jenny at agad naman lumapit ang mga bata kay Rosalita. Natatandaan po kita, Lola po pala kita. Nakangiting wika ni Jana at nagmano kay Rosalita. Ang babait niyong bata, mana kayo sa inyong tita at mama. Wika ni Rosalita. At matapos ang handaan ay umalis na si Rosalita. Masaya si Jenny dahil nagkaayos na sila ng kanyang tiyahin. Para bang gumaan ang loob ni Jenny at nawala ang lahat ng takot niya sa kanyang dibdib. Masaya ako dahil okay na kayo. Wika ni Hugo mula sa likuran ni Jenny. Nakauwi na sila Jenny at ngayon ay nakatanaw si Jenny sa malawak na Maynila. Ako din. Si daddy mo, bakit hindi mo kaya dalawin? Sasamahan kita kung gusto mo. Wika ni Jenny at yumakap kay Hugo. Siguro asikasuhin muna natin ang kasal. Tsaka kung magtatagpo ang landas namin ni Dad, tadhana ng bahala dun. Wika ni Hugo at masayang tumanaw sa tahimik na lugar. Masaya na si Jenny sa piling ng kanyang sinisinta at ang kulang na lamang ay ang kasal nila. Matapos ang ilang araw, ay si Alin na muna ang nag-manage ng restaurant dahil si Jenny naghanda ng dalawa para sa kanilang kasal na nalalapit na. Ano po ang theme ng kasal? Tanong ng wedding organizer. Gusto ko blue at winter ang design. Wika ni Jenny at ganun din ang nais ni Hugo. Sige po.
Ikaw sir, wala ka po bang suggestion about sa wedding? Tanong ng wedding organizer kay Hugo. Nothing. I like my wife's decision. Wika ni Hugo at ngumiti. Matapos sa pagkausap sa wedding organizer, ay nagtungo naman ang dalawa sa wedding venue na kanilang napili. Beach wedding ang kanilang napili para angkop sa winter na gusto ni Jenny. I am excited for the wedding. Masayang wika ni Jenny at nakakapit pa sa mga braso ni Hugo. Ako din excited. At alam mo, pareho kayo ni Ira. Huwag ka magtatampo ha. Ganito kasi ang wedding na plinano namin. Pero no wedding namin ay sila ni Trevor ang nag-ayos nun dahil busy ako. Behind my back, doon na pala ginagawang panluloko nila sa akin. Pero past is past ang lahat ng yun. Ang mahalaga ay ngayon. Hindi ang nakaraan. At handa na ako para sa wedding day natin. Wika ni Hugo at niyakap si Jenny. 2 araw na lang ay kasal na nila Hugo at lahat ay hinanda na nila. Ang kulang na lamang ay ang invitation card. Balak mo ba ang imbitihan si Sir Alexander? Tanong ni Jenny sa kanyang mapapangasawa. Padadalhin natin siya at nasa kanyang desisyon kung pupunta siya. Salamat Jenny. Wika ni Hugo at niyakap si Jenny. Sobrang romantiko ng araw na yon. Magkayakap sila habang nakatanaw sa araw na palubog at nakatitig sa malamig at tahimik na kapaligiran. Gabi na nang umuwi sila Jenny at tulog na ang mga bata. Matapos ang ilang araw ay graduation day na ni Ali. Ate, salamat sa pagpunta. Teacher na ang kapatid mo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Ali sa kanyang ate. Masaya ako dahil natupad mo ng pangarap mo. Wika ni Jenny at niyakap ang kanyang kapatid. Matapos ang graduation day ni Ali sa kolehiyo, ay nagtungo sila sa eskwelahan nila Jeremiah at dumiretso sa mall upang ipagdiwang ang graduation at nakamit na parangal ni Ali maging nalalapit na kasal nila Jenny. Ate, dalawin naman natin sila mama at papa sa puntod. Wika ni Ali at sumang-ayon naman si Jenny. Sinama nila ang triplets, maging si Hugo. Ma, pa, teacher ng bunso niyo. Si ate natupad niya ng pangarap niya na restaurant at malapit na rin po siyang ikasal kay Kuya Hugo. Sayang wala po kayo. Pero alam ko po na nakabantay kayo sa amin at hindi kami pinababayaan. Miss na miss ko na po kayo. Sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay namin ni ate, alam namin na kayo ang aming naging sandigan. Kahit na hindi man namin kayo nakikita, pero ramdam namin na hindi niyo kami pinababayaan. Mahabang wika ni Ali at nakatingin lamang sa kanya sila Jenny. Ma, pa, successful na po ako. Ito na po mga apo ninyo. At ito po si Hugo, ang mapapakasawa ko. Wika ni Jenny at masayang tumingin si Jenny sa mga bata at matapos ng pagdalaw ay umalis na sila ni Hugo. Nang makauwi ay naghanda sila Jenny ng simpleng kainan at nagbigay sa kanilang mga kapitbahay. Wow! Wedding is coming! Nagulat sila Jenny sa biglang pagdating nila Anika at Trevor. Hala! Bakit hindi kayo nagsabi? Takang tanong ni Jenny at agad na niyakap ang mga kaibigan. Well, kung sinabi namin, di hindi ka na surprise. Sa susunod na araw ng inyong kasal at gusto ni Anika na magkaroon ng bridal shower itong si Jenny. At syempre may hinanda din ako para sa best friend ko. Ano, girls lang? Syempre hindi ako papayag doon. Wika ni Trevor at umakway pa kay Hugo. Matapos ng pag-uusap at kamustahan ay umalis na sila ni Ali. Jenny at Anika at nagtungo sa lugar kung saan gaganapin ang bridal shower. At ganoon din sila Hugo. Samantalang ang triplets ay iniwan na muna nila Jenny kay Manang Sofing. Nang malaman ni Hugo na binenta na ang dati niyang tirahan, ay hinanap nila ni Jenny si Manang Sofing at kinuhang muli bilang katulong.
Ngunit hindi na tulad ng dati ang trabaho nito. "Whoa, let's party!" Wika ni Anika, at nagulat pa si Jenny dahil may isang malaking kahon ang nandoon sa loob ng room. "Ano yan?" Takang tanong ni Jenny, at hindi din alam ni Anika kung bakit merong ganoon doon. "Di ko din alam," wika ni Anika. Lumapit doon si Jenny at hinila ang laso. Bigla na lamang bumukas iyon at doon na lumabas sila Hugo at Trevor. "Surprise!" Nanlaki ang mga mata ni Jenny, maging si Anika. "Ano to?" Natatawang tanong ni Ali. "Sensya na, pakana akong lahat," wika ni Ali at lumabas na sa silid na yon. "Enjoy your party!" Wika ni Ali at tuluyan ng umalis. Doon na naintindihan nila Jenny ang lahat ng pangyayari. In-enjoy na lamang nila ang gabing iyon. Matapos mag-inuman at magpakasaya, ay umuwing lasing sila Jenny. Kinabukasan ay inayos na nila ang kasal. At pagdating ng araw ng kasal ay masayang-masaya na si Jenny. "Wow, ang ganda mo, ate!" Nakangiting wika ni Ali sa kanyang ate. "I'm so excited," wika ni Jenny at masayang-masaya. Mababa ka sa mukha nito ang saya at excited na hindi matatago. "Congrats sa'yo, bestie!" wika ni Agatha na kapapasok lamang. "Omsim! Ang ganda-ganda ng ate ko, diba?" wika ni Ali at masayang-masaya para sa kanyang nakakatandang kapatid. "Oo nga, ang ganda. At syempre akong nag-ayos eh," wika ni Anika at nakangiting tumingin kay Agatha. "Oo nga pala, siya si Anika, best friend ko sa Canada at ang asawa ni Trevor. Siya naman si Agatha, best friend since birth." Pakilala ni Jenny sa dalawa. "Nice to meet you," wika ni Agatha at ganoon din si Anika. "So tara na," wika ni Anika at doon na sumakay sila Jenny sa kanilang wedding car. Nagumpisa na ang seremonya at unti-unti nang bumukas ang pinto ng simbahan. Tumugtog na ang wedding song nila ni Jenny at Hugo at bawat mata ay nakatitig kay Jenny. Nakangiting naglakad sa altar si Jenny at unti-unti nang unahan ang mga luha sa mga mata ni Hugo. Ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. "Ingatan mong pamangkin ko," bilin ni Rosalita kay Hugo nang iabot niya ang kamay ni Jenny kay Hugo. Si Rosalita kasi ang naghatid kay Jenny sa altar dahil ito ang tumayong magulang sa kanya. "Opo," nakangiting sagot ni Hugo at kinuha ang mga kamay ni Jenny. Pinahid niya ang kanyang mga luha at ngumiti kay Jenny. "Handa na bang lahat?" tanong ng mayor kay na Jenny. "Oo naman!" sigaw ng karamihan at masayang-masaya para sa dalawa. Inumpisahan na ang seremonya at ito na ang oras para bitawan ang wedding vow nila Jenny. "I am Hugo. Pinapangako na magiging mabuting asawa ko sa iyo, Jenny. Sa hirap at ginhawa. Sa anumang pagsubok ay hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, hindi ako aalis sa piling mo. Magiging mabuti akong asawa at ama sa inyo ng ating mga anak. Hindi ko hahayaan na malungkot at maghirap kayo dahil habang nabubuhay ako, ay pinapangako ko na mamahalin ko kayo. Forever and I will never leave you. I love you." Malambing na wika ni Hugo at inilagay na ang singsing sa daliri ni Jenny at pinahid ang mga luha sa mata ng iniibig. "Ako si Jenny. Alam kong naging mahina ako noon at nag-alinlangan sa pag-ibig mo. Pero ngayon, itong singsing na ito ang magsisilbing pangako ko na hindi na ako lalayo pa sa tabi mo. Hindi na kita iiwan. At higit sa lahat, mananatili ako sa tabi mo. Anumang pagsubok ang ating kahaharapin. Mahal kita, asawa ko." Mahabang litanya ni Jenny at masayang ngumiti. "I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Sambit ng mayor
At nagsigawan ang lahat dahil ito ang pinakahihintay nilang lahat, bukod sa paghagis ng bulaklak. Itinaas na ni Hugo ang belo ni Jenny at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Wow! Amazing! Wika ng mga bisita. Isa pa! Isa pa! Wika ng mga bisita. At doon na hinapit ni Hugo ang bewang ni Jenny at hinalikan itong muli. Matapos ang kasalan ay dumiretso sila sa reception at nagulat na lamang sila sa pagdating ni Alexander. Dad? Naiiyak na tawag ni Hugo sa kanyang ama. Kahit nagalit siya sa kanyang ama, ay alam niya na ama niya pa din ito at lahat ng tao ay deserve ng kapatawaran. Nagkausap ang mag-ama at nagkapatawaran. Buo na ang buhay nila Jenny at Hugo. Makalipas ang ilang taon, ito na ang araw ng ika-7 kaarawan ng triplets, maging ang kaarawan at anniversary nila Jenny ng kasal. Masaya ang pamilya at sama-sama. Ayos na, handa na bang lahat? Tanong ng photographer at umayos naman ang pamilya. Kinarga ni Hugo si Jenny at kinuhaan na sila ng litrato. Iyon ang litrato nila na kumpleto at masaya. Tunay ngang kapag ang pag-ibig at pagpapatawad ang namutawi, ay masaya ang kahihinatnan ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Jenny at ni Hugo. Sana po ay nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Balak mo bang imbitahan si Sir Alexander